Ang ilang mga salita ay may kapangyarihan na magnakaw ng iyong hinaharap nang hindi mo ito napagtanto. Ang mga ito ay pangkaraniwan, hindi nakakapinsala, halos hindi mahahalata sa araw na buhay, ngunit tiyak na ito ang maliwanag na kawalang, kasalanan na ginagawang mapanganib sila. Madalas na paulit-ulit, kumikilos sila bilang hindi nakikita ng mga kandado, pag-lock ng mga pintuan na maaaring magbukas sa mga pagkakataon. Kahit na bago pumasok sa anumang labanan para sa buhay na nais mo, maaaring ipinagkanulo mo na ang iyong sarili sa mga parirala na unting papanghinain ang iyong kakayahang kumilos. Ang lakas o kahinaan ng isang tao ay wala sa mga kalamnan, pera o koneksyon na mayroon sila. Nakatira sila sa mga salitang pinili nilang ipahayag. Ang bawat salita ay tulad ng isang binhi. Kung nagtatanim ka ng isang butil ng damo, binabalot nito ang lahat sa paligid. Kung iniwan mong walang laman ang lupa, pinupuno nito ang bush. Katulad nito, lahat ng sinasabi mo, kahit na walang hangarin, dahon ng marka. Ang mga marka na ito ay nagiging gawi at ang mga gawi naman ay humuhubog sa kanilang patutunguhan. Maraming mga tao ang itinapon ito sa isang shrug-shrug. Ito ay mga salita lamang, wala akong pakialam sa kanila. Ngunit ang karunungan ng millennial, tulad ng tradisyon ng mga Hudyo, ay magturo lamang sa kabaligtaran. Ito ay ang mga salitang sinabi ng walang kamalayan na may pinakamalaking kapangyarihan ng pagbabagong anyo. Maaari mong patahimikin ang isang sakit, ngunit kung verbalize mo, hindi ko na ito makukuha, ang pariralang ito ay nagiging timbang. Maaari itong mangarap ng kaunlaran, ngunit kung nagbubulong ito, hindi ako may kakayahang, ang mga salitang ito ay pinutol ang kanilang mga pakpak kaysa sa anumang material na kahirapan. Tumigil at sumasalamin, ilang beses sa mga nagdaang linggo sinabi mo sa iyong sarili na huli na, hindi ako makakakuha o susubukan ko. Mukhang hindi gaanong kahalagahan ang mga detalye, tulad ng mga maliliit na bato na itinapon sa isang ilog. Sa una, ang tubig ay dumadaloy ng normal, ngunit sa paglipas ng panahon ang mga bato na ito ay makaipon at bumubuo ng isang hadlang. Ang kasalukuyang tumitigil sa paglipat. Kaya, nang hindi na pagtanto ito, nagtatayo ka ng isang bilangguan gamit ang iyong sariling mga salita. Ang malaking pagkakamali ay ang paniwalaan na ang buhay ay nagnanakaw sa atin ng mga pagkakataon, na ito ay kasalanan ng mga pangyayari, krisis o ibang tao. Sa katunayan, tayo mismo na, araw-araw, ay naghahatid ng ating kinabukasan sa tila, hindi nakakapinsalang mga parirala na lumalabas sa ating bibig. Mayroong isang sinaunang kwento tungkol sa isang negosyante na kilala sa isang ekspresyon na paulit-ulit na hindi tumitigil, wala akong wala. Kahit na ang kanyang tindahan ay puno ng mga kalakal at ang kanyang bulsa na puno ng mga barya, iginiit niya, wala ako. Sa simula, ang mga tao ay kakaiba, tapos tumawa ito. Sa paglipas ng panahon, tumigil lang sila sa pagdalo sa kanilang pagtatatag. Pagkatapos ng lahat, sino ang makikipag-usap sa isang taong nagsasabing wala? Ang kanyang mga salita ay naging isang hula sa sarili. Hanggang sa isang araw, sa katunayan, ang kanyang tindahan ay walang laman. Ang account na ito ay nagtuturo sa amin ng isang pangunahing aralin. Ang mga salita ay hindi sumasalamin sa katotohanan, nilikha nila ito. Kapag patuloy mong ulitin ang wala ako, hindi ko maaaring o hindi, ito ay nagsasara ng mga pintuan kahit na bago sila magbukas. Kinukumpirma ito ng modernong agham. Ang mga pag-aaral sa pag-ugali ay nagpapakita na ang utak ay nagpapahiwatig ng mga salita bilang direktang mga order. Tulad ng isinulat ng psychologist na si Daniel Kahneman, ang inuulit natin ay nagiging isang shortcut sa kaisipan. Kung ulitin mo araw-araw ang isang bagay ay imposible, ang iyong isip ay hihingi lamang ng mga kumpirmasyon sa imposibilidad na ito. Ang pariralang wala akong ipagnanakaw sa iyong hinaharap dahil pinipigilan ka nitong makita ang mga mapagkukunan. Pinapahamak nito ang unawa nito at ang pansin ay ang pinakamahalagang kabutihan nito. Cal Newport, isang dalubhasa sa pagiging produktibo, ang siga ng gasolina para sa malalim na trabaho. Ang nakatuon ka ay kung ano ang lumalaki. Mag-isip ng isang hardin, kung araw-araw na tubig mo ang tubig mula sa hindi ko magawa, hindi gagana, ano ang ipangana? Mga damo. Ngunit kung ito ay natubig na mga pahayag tulad ng may kakayahang ako, kukunin ko, kahit na sa mga mahihirap na oras, makakahanap ka ng suporta kung saan hindi mo ito inaasahan. Ang katotohanang ito ay tila simple, ngunit doon na ang karamihan ay natitisod.
Nasanay kami sa pagrereklamo na hindi natin napagtanto, ang bawat reklamo ay isang binhi. At ang mga buto ay hindi pipiliin kung sila ay tumubo o hindi, palagi silang umusbong. Alam ko ang kwento ng isang napakatalino na binata na nangangarap na maging isang doktor. Siya ay matalino, nakatuon, ngunit may ugali siya. Tuwing uusapan nila ang hinaharap, siya ay nagbuntong, hininga at sinabing susubukan ko. Hinikayat siya ng mga guro, suportado siya ng mga kaibigan, ngunit lumipas ang mga taon, at ang bawat susubukan ko ay naging isa pang inabandonang proyekto. Nagsimula siyang mag-aral para sa mga pagsusulit at sumuko. Nagsimula ito ng isang internship at hindi nagtapos. Sinubukan ko, ngunit hindi kailanman natapos. Susubukan ko lang itunog tulad ng isang makatuwirang pag-iingat, ngunit ito ay isang disgist na lason. Ang pariralang ito ay nagnanakaw sa iyong hinaharap dahil mayroon na itong silid para sa kabiguan bago ka pa magsimula. Hangin. Nagbabala ang karunungan ng mga Hudyo, huwag mangako na subukan, mangako na gawin. Kung hindi man, ang iyong mga salita ay naging isang kalokohan, kahit gaano mo ito pupunan, lahat ay tumutulo. Ang kasalukuyang pananaliksik ay nagpapatibay dito. Si Carol Dweck, isang scholar ng mentalidad ng paglago, ay nagpapakita na kapag pinapayagan ng isang tao ang kanyang pagsasalita na puno ng pagtakas, natututo siyang makita ang kanyang sarili na hindi nagawa, hindi bilang isang tao sa proseso. Si Angela Duckworth, may akda ng Perseverance Studies, ay naalala na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa talento ngunit pagpilit. At walang posibleng pagpilit kapag ang panimulang punto ay susubukan ko lang. Ang ekspresyon na ito ay naging isang universal na dahilan. Lumilitaw ito sa mga pag-uusap sa pamilya, sa trabaho, mga personal na plano, ngunit sa bawat oras na sinasabing, ito ay sumisira ng kaunting lakas nito at pinalitan ito ng anino ng pag-aalinlangan. Gaano karaming mga proyekto sa iyong buhay ang tumigil ng eksakto sa puntong ito? Gaano karaming mga pangarap ang hindi ipinanganak dahil nasiyahan ka upang isubukan, sa halip na gumawa ng kipagawa? Ang mga salitang ito ay nakawin ang kanilang kinabukasan dahil ang kapalaran ay pinapaboran ang mga nagpapahayag, gagawin ko. Kahit na ito ay tumatagal, kahit na may mga pagkakamali, ang paraan ay nakabalangkas na. Sa isang maliit na bayan, nabuhay siya ng isang sastre na nagngangalang Isaac, master sa kanyang bapor, ngunit na paulit-ulit na hindi tumitigil, hindi ako swerte. Kapag naantala ang isang kahilingan, nagbuntong hininga siya, ang kapalaran ay laban sa akin. Kung nasira ang linya o hinamon ng gunting, nanginginig ang aking ulo, palagi itong nagbibigay sa akin ng masamang kapalaran. Sa paglipas ng panahon, ang pariralang ito ay naging trademark nito. Dumating ang mga customer sa kanilang paggawaan na umaasa na makarinig ng mga pagdadalamhati. Iniwan nila hindi lamang ang mga handa na damit, kundi pati na rin sa isang labis na pasanin sa likuran, na dinala ng mga salita ng sastre. Ang iyong negosyo ay nagsimulang mawala. Hindi ako mapalad ay isang parirala na nagnanakaw sa iyong hinaharap dahil tumatagal ito ng responsibilidad mula sa iyo. Binago nito ang tao sa manonood ng kanyang sariling buhay, hindi isang kalaban. Sa pamamagitan ng binibigkas na ito, inihahatid mo ang manibela sa pagkakataon at tanggapin na maging isang pasahero lamang. Ang tradisyon ng mga Hudyo ay palaging binibigyang diin, hindi tayo mananagot para sa hangin, ngunit ang paraan ng pag-aayos ng mga kandila. Hindi mahalaga kung saan sumabog ang buhay, ngunit kung paano mo iposisyon ang iyong mga istruktura upang mag-navigate. Ang mga kontemporaryong nag-iisip ay nagbubundi sa ideyang ito. Si Viktor Frankl, ang nakaligtas sa Holocaust, ay nakita ang mapagkukunan ng pagiging matatag sa kahulugan. Kahit na sa ilalim ng pinakamasamang kondisyon, maaari nating piliin ang ating saloobin. Si Ryan Holiday, may akda ng Stoicism Works, ay naalala, ang balakid ay ang paraan. Ang bawat setback ay isang hilaw na material para sa paglaki. Isipin kung gaano karaming beses mong nabigyang, katwiran ang iyong mga paghihirap sa isang hindi ako swerte. Sa tuwing ginagawa niya ito, nawalan siya ng enerhiya. Sa halip na palakasin, inilagay niya ang kanyang sarili sa papel ng biktima. Hindi ako maswerteng parang isang dahilan, ngunit ito ay talagang isang pagtanggi sa kontrol sa buhay mismo. Ang nagnanakaw sa iyong hinaharap ay hindi ang mga pangyayari, ngunit ang mga salitang pinili mo araw-araw. Sa labas ng isang lungsod, isang tao na tinawag na David, iginagalang para sa kanyang katapatan at dedikasyon,
Ngunit sa isang nakakabahalang kaugalian, para sa anumang panukala, sumagot siya na huli na. Inanyayahan siya ng isang kapitbahay na magsimula ng isang maliit na kalakalan ng magkasama, huli na upang magsimula ng isang negosyo. Iminungkahi ng mga kaibigan na malaman ang isang bagong propesyon, huli na. Maging ang kanyang anak ay tinanong siya na samahan siya sa paaralan upang matutong magbasa, at siya ay nagbuntong, hininga, huli na sa akin. Ang mga salitang ito ay nagnanakaw ng kanilang hinaharap ng paunti-unti. Lumipas ang mga taon, ngunit nanatili siya sa parehong lugar pa rin. Hindi niya nakita ang pagbabago ng kanyang buhay sa paligid niya dahil ang kanyang sariling mga pangungusap ay nagpatuloy sa kanya. Siya mismo ang naglagay ng selyo ng huli na. Mapanganib ang pariralang ito sapagkat pinapatay nito ang posibilidad kahit na bago magsimula ang pagkilos. Pinutol niya ang hinaharap, ginagawa ang bawat bagong pagkakataon sa isang saradong pintuan. Naaalala ng karunungan ng mga Hudyo, habang humihinga ang tao, bukas ang landas. Walang oras na huli na. May oras lamang na ipinahayag natin tulad nito. Kinumpirma ito ng mga modernong mananaliksik. Sinulat ni James Clear ang tungkol sa kapangyarihan ng mga maliliit na hakbang, laging posible na magsimula kahit na may isang maliit na aksyon. Sinabi ni Greg McKeown, mas kaunti, ngunit mas mahusay. Hindi mo na kailangang gawin ito ng sabay-sabay. Magsimula lamang sa isang maliit na bagay upang buksan ang pintuan ng pagbabago. Isipin kung gaano karaming beses na naselyuhan mo ang selyo ng huli na. Gaano karaming mga pintuan ang tumigil sa pagbubukas dahil sa pangungusap na ito. Sa bawat oras na may nagsasabing huli na, siya ay nagnanakaw ng mga taon ng kanyang sarili. Ngunit sabihin lamang ang ngayon para sa mga taong ito na bumalik dahil ang aksyon ay nagsisimula dito at ngayon. Sa isang maliit na nayon ay nabuhay ang matandang Abraham. At sila ay malakas at malusog hanggang sa masanay siya sa pagtugon sa anumang payo na may imposible. Kapag ang mga kapitbahay ay nagtayo ng mga bagong bahay, sinabi niya, imposibleng itaas ang mga pader na ito. Kapag sinubukan ng mga apo na turuan siya kung paano gumamit ng lampara sa halip na kandila, ibinahagi niya ang kanyang ulo, imposible para sa akin. Lumipas ang mga taon at nasa anino siya ng kanyang sariling imposible. Ang kanyang bahay ay nanatiling madilim, ang kanyang negosyo ay paralisado, at siya ay naging simbolo ng pagtanggi. Ang mga tao ay tumigil sa pagtawag sa kanya upang tumulong at kahit naiwasan siya, dahil alam nila ang kanilang mga salita ay nagdala ng malamig. Ang pariralang ay imposible ay nagnanakaw ng kapalaran dahil kinakailangan ang lakas mula sa pagsubok. Naglalagay ito ng isang limitasyon kung saan walang limitasyon. Binago ang hinaharap sa isang pader sa halip na isang kalsada. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, ang mundo ay nilikha ng mga salita. Ang salitang imposible ay sumisira sa mundo na maaari mong itayo. Ang mga modernong nag-iisip ay nagbubuni sa katotohanan na ito. Pinag-usapan ni Nassim Taleb ang tungkol sa kawalan ng katinuan. Ang hinaharap ay palaging nagdudulot ng hindi inaasahang mga pagkakataon at ang mga nagsisikap na tamasahin sila. Naalala ni Naval Ravikant, ang kayamanan at kaalaman ay nagmula sa mga natatanging aksyon na, sa una, ay tila imposible. Alalahanin kung gaano karaming mga posibilidad na tinanggihan mo sa mga salitang ito. Ilang beses na hindi nagsimula ng isang paraan dahil lamang sa ipinahayag na sarado ito bago ang oras. Ang bawat imposible ay nagnanakaw ng patutunguhan, ngunit ang bawat susubukan ko ay magbubukas ng isang pintuan. At ang pagkakaiba sa pagitan ng kahirapan at kayamanan, kahinaan at lakas, ay madalas na sumusukat para sa isang solong pangungusap. Ngayon, sumali tayo sa lahat ng sinabi. Narinig mo ang mga kwento ng mga tao na ang patutunguhan ay ninakaw ng mga parirala tulad ng wala ako, susubukan ko, hindi ako mapalad, huli na, imposible. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang isang hindi mahalaga na detalye. Ngunit magkasama, bumubuo sila ng isang kadena na nagpapanatili sa kanya na natigil sa parehong lugar. Ang karunungan ng mga Hudyo ay nagtuturo, ang mga salita ay ang tulay sa pagitan ng pag-iisip at pagkilos. Kung ang tulay ay gumuho, ikaw ay nakahiwalay, kahit na sa harap mo ay isang mundo ng mga posibilidad. Kinumpirma ito ng mga modernong ideya. Sumulat si Kahneman tungkol sa mga pitfalls ng mga pagpapasya, karaniwang mga formula na ginagawang sundin ng isip ang mga lumang landas.
Ipinakita ni na Duckworth at Dweck na ang paglago ay nagmula sa pagsisikap, hindi ang mga dahilan. Pinatunayan ni na Clear at Duhigg na kahit isang maliit na ugali ay nabuo ng paulit-ulit na mga salita at kilos. Ang konklusyon ay simple, ang mga salita ay nagnanakaw ng kapalaran kapag pinapayagan natin silang kontrolin tayo. Ngunit maaari nating baguhin ang script na ito. Mini plane para sa ngayon. 1. Simulang pakinggan ang iyong sarili. Isulat ang hindi bababa sa 3 mga parirala na madalas na umuulit. 2. Palitan ang mga ito, sa halip na wala ako, sabihin na mayroon ako, sa halip na susubukan ko, sabihin gagawin ko, sa halip na hindi ako swerte, natututo ako. 3. Ipahayag ang bagong pangungusap ng malakas at gumawa ng isang maliit na aksyon na nagpapatunay dito. Hayaan itong maging isang hakbang, ngunit ito ay magiging patunay ng iyong bagong patutunguhan. Ang mga simpleng pagkilos na ito ay tumatagal ng mas mababa sa 1 oras, ngunit baguhin ang direksyon ng isang buhay. Sapagkat ang kapalaran ay hindi ninakaw ng mga krisis, kaaway o kahirapan. Ang kapalaran ay ninakaw ng mga salitang pinapayagan mo ang iyong sarili na ulitin araw-araw. Mahinahon silang tunog, ngunit nasa katahimikan na ito na nakatago ang kanilang kapangyarihan. Ang karunungan ng mga Hudyo ay paulit-ulit sa loob ng maraming siglo. Ang salita ay lumilikha ng mga mundo, ang salita ay sumisira sa mga mundo. Piliin kung aling mga mundo ang iyong itatayo. Ang mga modernong nag-iisip ay pareho. Naalala ni Frankl, ang kahulugan ay kung ano ang gumagawa ng tao na lumalaban kahit na sa pinakamasamang kalagayan. Napag-usapan ni Mkeon ang paggawa ng mas kaunti, ngunit mas mahusay. Minsan alisin lamang ang isang salita para sa buhay upang makakuha ng bagong direksyon. Ang nasabing Ben Shahar ay nagpakita na ang pasasalamat ay nagpapahayag sa mga salita, ay nagbabago hindi lamang katatawanan kundi kapalaran. Tandaan, hindi ka mahina, nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at kahulugan. At ang bawat salitang pinili mo ay maaaring ibalik ito. Sabihin mo ang iyong sarili ngayon, maaari ko, gagawin ko, mayroon ako. Nawa itong simula. Sumulat sa mga komento, anong salita ang napagpasyahan mong alisin mula sa iyong buhay ngayon? Ito ang iyong unang hakbang patungo sa isang bagong patutunguhan.